Hello Captain fans! Low-key lang ang Captain mga kasambreros. Yan at marami pang ibang items mga kasambreros ha. Uunahin ko muna itong shinare ng isang admin mga kasambreros. Ang cute ng ginawa niya dito kasi inedit lang to ha. Hindi pa ito totoo mga kasambreros. Yung Captain, nakasama kunwari ni Ma'am Catherine si Sir Alden mga kasambreros doon sa pagbisita or pag-canvas ni Ma'am Catherine mga kasambreros ng painting or art paintings mga kasambreros sa kanyang friend na si Nicole Azares. So dito nga ay naka-glasses no si Ma'am Catherine mga kasambreros, tapos parang naka-dark gray yung damit dito ni Ma'am Catherine mga kasambreros, and then nakaupo nga siya mga kasambreros, tapos si Sir Alden kunwari ay nasa tabi niya, no? Tapos parang naka light gray si Phenomenal Box Office Cinema King mga kasambreros sa tabi of course ni attorney, no? Tapos siya po ay si client. So ito po mga kasambreros ay edited lamang ha. Lilinawin natin mga kasambreros kasi baka mabash na naman tayo. Tapos yun, kagabi lang to inedit or pinost mga kasambreros ng isang Captain admin. So dumadami pa rin talaga ang admins mga kasambreros, no? Or naniniwala na low-key lang talaga ang Captain mga kasambreros. So may kanya-kanyang priorities lang muna ang attorney at ang client, si 100% at saka si 87% mga kasambreros. Si Sir Alden at saka si Ma'am Catherine. So yun po, no? So, nung nakaraan na i-flash na rin natin itong kay Ma'am Catherine na bumisita nga siya, no? Kaya Nicole Azares mga kasambreros. So, pinost ito ng isang Catherine admin pero edited na po siya na kasama si soon to be Mr. Fulkerson. Sorry na lang sa mga nanggagalaiti at saka bashers ng Catherine, no? Kasi tayo dito ay solid Catherine-atics mga kasambreros. Tapos ang caption lang dito ng Mother and Daughter Explorer ay Catherine, tapos heart, tapos hashtag FB Lifestyle mga kasambreros. So team panatag, no? Ang Catherine, na team low-key lang ang Catherine mga kasambreros. And then ito, so nag-share, no? Okay, so ito muna mga kasambreros, nag-post si Sir Alden sa kanyang Instagram account nung reminder nga, no, ng kanyang ultimate fan meet sa Santa Rosa, Laguna sa Multipurpose Complex mga kasambreros, na magkakaroon siya magkakaroon siya dito ng parang yung yung Noel Bazaar mga kasambreros ng araw. Ano pala siya, hanggang 30. So November 30 mga kasambreros. So 26 and 78 and 30. So parang 5 days, no, in a row mga kasambreros. So tapos magkakaroon din siya ng online ticket selling mga kasambreros. So si Sir Alden Richards. So Alden Richards fan meet at December 13, 2025, 8 p.m. Okay, take note natin yan mga kasambreros alas 8 po ng gabi. Yung simula doon sa Santa Rosa, Laguna Multipurpose Complex sa Santa Rosa. So ito po ay post ng Myriad din po sa kanilang Facebook page, tapos pinost ni Sir Alden sa kanilang Instagram story. So moving forward, yung AR niya ay naka-caps lock because Alden Richards mga kasambreros, no? ARXV no, Alden Richards at 15. So we'll be at Noel Bazaar, see you there. So yun siya mga kasambreros, no? Sa Noel Bazaar. So nagsisimula na siya ngayon, no? Kasi 11 AM yung nakalagay nila. So medyo late po tayo kasi mahaba-habang editing at saka uploading ang ating ginagawa mga kasambreros. So it really takes time. Tapos ito, ang cute ng ginawa ng isang fan dito, no? And then ito, nag-post ang Catherine Blue Hearts, no? Ng mga pictures ni Ma'am Catherine mga kasambreros simula pagkabata hanggang naging teenager, no? Yung mostly ng teenager looks ni Ma'am Catherine mga kasambreros, no? Sabi nito, there is a reason why teenager Catherine had the whole country on a chokehold. Look at that face. Her teen queen era is iconic. So exclamation points na dalawa.
Tapos ay may star and then may heart na mata mga kasambreros. And then yung pictures ni Ma'am Catherine of course ng kanyang teenage era or teenage days mga kasambreros. So grabe no, nag-evolve na talaga si Ma'am Catherine into a lady or a woman. Sabi nga ni Sir Alden ay dati ay teen, tapos ngayon ay nag-evolve na siya, no? Nag-mature mga kasambreros. Sabi niya sa kanyang mga interviews dati. So nag-mature na ang Catherine ng hindi lamang sa role pero sa mindset, sa point of view, sa outlooks at saka paniniwala sa buhay mga kasambreros. So ganun po. So sobrang cute lang kasi ang mga pictures ni Ma'am Catherine dito ay yung mga nene days niya pa mga kasambreros, no? Sa kanyang mga teleserye, sa kanyang mga photoshoots. Ang Catherine Blue Hearts talagang rin ito, solid na Catherine mga kasambreros admin, na kung saan ay updated din sila, no, sa mga ganap ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos ito, nag-share ng isang admin din po ng picture ni Tisoy. Dito ay parang naka-blue tapos black na combination ng kanyang t-shirt or t-shirt mga kasambreros. Tapos sobrang igop, no? At saka sobrang pogi ni Phenomenal Box Office Cinema King dito. So if I'm not mistaken, throwback na picture din ito mga kasambreros, no? Na kung saan ay sobrang pogi ni Tisoy mga kasambreros. So talaga nakakabighani, no, sa mga chicks at saka sa mga sa mga ladies out there mga kasambreros. Yung pagiging gentleman, yung pagiging down to earth, yung pagiging sikat, bonus na lang yun, no? Tapos yung pagiging businessman, pagiging director, producer, yung mga titles na iba. Pero more than that, ay yung character talaga na sasabihin mong ideal husband, no, or ideal boyfriend mga kasambreros, ideal man, ideal jowa mga kasambreros, si Phenomenal Box Office Cinema King. Kasi parang bihira na lang yun yung sasabihin nilang manatili kang humble in spite of your achievements, in spite of your titles, in spite of your awards and recognitions mga kasambreros. So bibihira na lang yung ganun kasi mostly kapag nasilaw na sila ng kasikatan, nasilaw na sila ng spotlights, nasilaw na sila ng mga achievements, ng mga awards and recognitions, and affiliations, no? Kapag nasilaw na sila parang hindi na sila gaanong approachable or hindi na sila gaanong down to earth mga kasambreros. So pero Sir Alden is one of the inspirations na ganun mga kasambreros, na hindi siya palalo or hindi hambog kundi down to earth pa din. And then ito, ang cute ng ginawa ni Sherwin dito, handsome and gorgeous, no, Alden Richards and Catherine Bernardo. So naka-tuxedo na black si Sir Alden, tapos yung Catherine naman ay naka-silvery na damit mga kasambreros. So medyo lang siya, no, medyo revealing yung kanyang damit mga kasambreros. Pero ang cute ng ginawa niya dito. And then ito, si Ma'am Catherine, no, shinare dito yung kanyang dating picture sa Got to Believe mga kasambreros, yung kanyang role dito bilang doktor. Throwback ito mga kasambreros ay pupuso ang humahanga. So Kathniel base pa ito mga kasambreros, no? As expected ay sobrang ganda ni Ma'am Catherine sa kanyang close-up mga kasambreros. So doktor nga ba siya doon? Akala ko parang parang caregiver or nurse, something like that mga kasambreros, no? But correct me if I'm wrong, kasi nga ako ay hindi pa fan ng Any Love Team dati mga kasambreros. So kung kaya ay pero kung isa-search natin, so Got to Believe, Catherine and Daniel mga kasambreros. So kasama pa niya dito dati sina Ma'am Alora Sasam, si Bianca De Vera, no, na sikat na rin ngayon mga kasambreros. So si Chichay yung kanyang pangalan dito, si Chichay Tampipi mga kasambreros, no. So 2013 hanggang 2014 yung dito. So si Direk Catherine pala yung kanilang dito, no, director sa Got to Believe mga kasambreros.
So kasama niya dito sina Carmina Villarreal, Christian Perkins, and then sina Ima Adlawan, mga kasembreros. So yon. Ito na yata yung parang huling ginawa nila, mga kasembreros, if I'm not mistaken. Kasi nga nagkaroon na sila ng 2020 Got to Believe. Okay. So sige. Parang Got to Believe 2013 to 2014. So, but correct me if wrong, hindi pala itong pinaka-last na ginawa ni Ma'am Catherine, no? Yung pinaka-last niya pala ay, Three Words to Forever. Tapos, yung pinaka-last naman niya na movie ay The House of Us, mga kasembreros, no? Na kung saan ay she was playing Georgina Reyes, mga kasembreros. So, 2018 yung The House of Us at saka Three Words to Forever. Kasama nga sina megastar, no, at saka sina Richard Gomez, mga kasembreros. Tapos 2019, so yun na, Hello Love Goodbye. 2023, A Very Good Girl. 2024, Hello Love Again. Tapos yung 2025, Bakit Unmarry? Maging part siya ng baka magkaroon siya ng ayon sa Wikipedia, Unmarry, yung kay Angelica Panganiban at saka kay Zanjo Marudo. So baka magkakaroon siya doon ng special appearance, mga kasembreros. Tingnan natin, no? Baka bubulagain tayo ni Ma'am Catherine doon sa may special appearance siya sa Unmarry, mga kasembreros, na yung Unmarry kasi, di ba, ni Angelica Panganiban at saka ni Zanjo Marudo ngayong December 25, 2025. So ang producer dito ay ang kanyang mama, no, na si Mami Min, mga kasembreros. So kasi check niyo po sa Wikipedia ay parang may may hanging dito na Unmarry na sa 2025. So baka dito meron siyang appearance sa Unmarry na pelikula ni na Angelica Panganiban at Zanjo Marudo, mga kasembreros. Tapos 2026 nakahang din dito yung Someone Someday nga, no? Grabe na updated ang Wikipedia. Someone Someday, mga kasembreros, sa listahan niya. So aabangan natin ito kung ano yung baka magkaroon nga ng special appearance si attorney doon, mga kasembreros, no, sa Unmarry ni Angelica Panganiban at Zanjo Marudo, produced by Mami Min, ang kanyang mama, at saka ni Attorney Joji, mga kasembreros. And then ito, so FYI lamang ito, mga kasembreros, no, kasi yung VP Choice Awards, ikapitong VP Choice Awards, mga kasembreros, para sa Promising Male Star of the Year ay napunta, no, kay or nanalo si Brent Manalo. So Brent Manalo, nanalo siya, no. People keep your nominations until so hanggang November 30 pala. So yung mga nominations or nominees, mga kasembreros, so parang tapos na sina Sir Alden, no, yung Sexiest Male of the Year, second yata si Sir Alden doon. Tapos Sexiest Female of the Year naman, nanalo yata si Kath doon, if I'm not mistaken. Tapos ay yun, pero para sa akin, kahit hindi na sila manalo dito, ay parang ibigay na lang sa iba, no, kasi marami na rin silang awards, mga kasembreros. Ang inaantay ko talagang award dito ay yung Best Love Team of the Year ng PMPC Star Awards for Movies, mga kasembreros. Ang pagkakalam ko, November 30 rin yata ang nun, pero i-update ko kayo doon, mga kasembreros, no, sa ating item na yon, or sa ganap ng PMPC Star Awards for Movies. So yun siya, mga kasembreros, no. Malamang sana I'm really praying and hoping. So although fingers crossed, mga kasembreros, kasi nga maraming mga love teams ngayon nagsusulputan, no. May yung mga tandems ng PBB, no, may Dustbia, may Will Ashley, at saka ano pa yun, basta maraming love team, mga kasembreros. Pero kung mananalong best love team, mga kasembreros, ang Kath din sa PMPC Star Awards for Movies, ay talagang magbubunyi ang Kath Dinatics, mga kasembreros. So marami na kasing mga batang mas ngayon in talaga sa love team, mga kasembreros. So ang Catherine ay hindi pa naman huli, kasi nga ang Kim Pao nga
mas matanda nga sila kaysa kay Sir Alden at saka kay Ma'am Catherine. So, and may napatunayan na of course, no, ang Kathleen, mga kasambreros. So, tayo po ay umaasa at saka mananalangin na manalo sila, mga kasambreros. Alright, so ito na po, mga kasambreros, yung ating main item. No, low-key lang talaga ang Kathleen, mga kasambreros. Kasi nga sila sobrang busy, no, sa kanilang individual na ganap, mga kasambreros. So, post ito ng isang Kathleen admin, mga kasambreros, na low-key lang, no, ang Kathleen. Memories lang ba sila o sadyang low-key lang? So, low-key lang, mga kasambreros. Tapos, ang pictures, of course, no, ng Kathleen, mga kasambreros. Tapos, yung spotted sila, may pa-flowers Sir Alden, and then, during the promo of Hello Love, again, mga kasambreros. So, ngayon, we fully understand, no, yung kanilang situation. So, bilang fan, ay tayo po ay naiintindihan natin yung kanilang kontrata, yung memorandum of agreements and contracts, mga kasambreros, na dapat sundin. Kasi kapag nag-breach, kapag hindi nila sunod, ay maaring makasuhan din sila, mga kasambreros, which requires legal actions and procedures. So, and yun ang kagandahan kasi kapag artista, of course, no, talagang may bonuses sila, mga kasos, like hindi ganong stricto, may time naman na stricto. So, kumaga pa, pinangalagaan lang din nila yung kanilang individual projects and individual jobs, mga kasambreros, and individual commitments. So, yun yan, no, kagaya kay Ma'am Catherine, no, meron siya ngayong serye na ipapalabas sa 2026 na Someone Someday. Si Sir Alden naman may Hollywood na naman movie, mga kasambreros, na collaboration. And marami pang iba, no? May concert pa siya. Meron pang fan meet sa December 13. And marami pang iba, mga kasambreros. So may teleserye siya next year. Balik serye siya next year, mga kasambreros. Alam ko 2 movies yun ang sabi niya, mga kasambreros, na gagawin niya. Tapos balik teleserye siya next year. So hindi natin alam kung magkakaroon ulit ng season 2 ang Stars on the Floor. Pero aabangan natin yun, mga kasambreros. So, right, so ngayon ay low-key lang ang Kathleen, no? Dilulo lang talaga, mga kasambreros, yung iba. Pero tayo po ay team panatag pa rin hanggang sa huli. Hanggat walang umaamin, mga kasambreros, na ganto ganyan. Alright, so na ating Kathleen items, no? Sana pa ipakinggan po natin ang Word of God. Ngayong araw po ay November 26, 2025. Wednesday na po. Blessed Wednesday po, ha, sa bawat isa. Sana po ipakinggan po natin ang napaka-the best na Word of God. Para po sa ating Word of God is sobrang cute po nito, ha. Ang title po natin ay Gwardyahan ng Dila. Bakit kaya? Proverbs 13 verse 3. He who guards his mouth preserves his life, but he who opens wide his lips shall have destruction. So, ito yung, mga kasambreros. By the way, karugtong lamang ito ng isa pa nating isang topic natin na Proverbs 13 verse 2. So that one also speaks about kind words, no, na lumalabas sa ating mga bibig, no, bunga ng ating bibig na dapat ay encouraging at saka nakaka-motivate, hindi nakaka-denigrate, mga kasambreros, or nakakasira ng moral. So yun siya, mga kasambreros, no, Guardian ng Dila. Okay, so isa sa pinakamahirap talaga na kumapa na i-tame, no, or kahit alagaan or controlin, mga kasambreros, ang ating dila. Kasi ang dila ay 3 inches lamang, pero po pwede itong makamatay or makapatay ng tao. Kunwari, no, ang isang tao magkakalat siya ng chismis, tapos nalaman ng kapitbahay na siya pala yung chismis, so mag-aaway na sila ngayon, tapos maghahamunan ng patayan and so on, mga kasambreros. So ganun siya, no, ganun po ang tendency ng isa sa pinakadelikado ng weapon, yung ating dila, mga kasambreros. Kasi parang iniisip ng iba, I can say whatever I want because we have freedom of speech, no? Meron tayong karapatang sabihin kung ano ang gusto ko kasi nasa malayang country tayo. Yes, tama, no? Nasa malayang country tayo. Pero ilagay naman natin sa lugar, no? Kasi merong limitation ang lahat-lahat. Kumbaga pa, pwede mong gawin ang lahat pero hindi lahat ay tama. Pwede mong sabihin lahat pero hindi lahat ay tama.
pwede mong or kaya mong gawin ang lahat, ay hindi lahat ay tama. So hindi kaya mong sabihin lahat pero hindi lahat ay tama. So ganun siya mga kasombrero. So that's biblical as well, sinabi ni Apostol Pablo sa Corinthians. So ayun siya mga kasombrero. So isa ito sa pinakamahirap kasi nature na ng tao yung dila mga kasambreros ng salita, communication, bawat segundo nagsasalita, bawat segundo nagsasalita. So lahat tayo ay merong kakayahan, merong karapatan na magsalita mga kasambreros, but not to the extent of demoralizing and discouraging other people without any cause or valid reason mga kasambreros. So ganun po siya. Kung kaya gwardyahan natin, sinasabi dito ni King Solomon, nagwardyahan natin yung ating mga dila. We have to be aware, we have to be careful, and we have to be concerned. Kung ano yung sasabihin mo sa iba, isipin mo muna na kapag sinabi ba ito sa iyo ay anong mararamdaman mo, You have to be wise mga kasambreros sa kung ano ang sasabihin mo bago mo sabihin sa iba. Kasi ganun ang tawag dun sa English term ay tactless, or cantankerous mga kasambreros. Kapag tactless ang isang tao ay walang preno sa pananalita, very talkative, without regarding kung ano yung magiging impact or ano yung magiging dulot, ano yung magiging impact nito sa tao mga kasambreros na magiging recipient ng kanyang salita o ng words na kanyang sasabihin. Proverbs 13 verse 3 gives us an important lesson about the significance of our words. Salita, Here, the Bible emphasizes how powerful speech can be when we when we contain our words and think before we speak. We can protect our lives and our relationship. So, yun siya, sa mag-asawa. Ganun din siya pag nangyari yan kapag nag-away yung mag-asawa, tapos nakakabitiw ng salita na hindi maganda yung asawang isa. So, magkakaroon yan ng conflict and sometimes nauwi sa hiwalayan dahil sa miscommunication and then inappropriate use of language or words mga kasambreros sa certain scenario na yan. Kunwari may konting diskusyon lang kayo, konting misunderstanding, tapos nakapagsalita ka ng hindi maganda, sobra-sobra na. So, ang tendency ay parang verbal abuse mga kasambreros and nauwi nga sa mas violente sometimes, Sometimes ay hiwalayan talaga mga kasambreros. It implies that being careful with our words is in our best interest. Conversely, when we speak recklessly or without thinking, we invite trouble and destruction into our lives. The wisdom is especially vital in our interactions with others. So, yun nga, parang parang nag-aabok ka ng away kapag yung salita ay hindi angkop mga kasambreros. So, kung kaya yung communications, yung proper na pag-uusap ay dapat inaaral din yung mga kasambreros. Active listening, for example, na kung sa araw-araw natin pamumuhay ay talagang naharap tayo sa iba't ibang uri ng sitwasyon, iba't ibang uri ng emotions na detest talaga mga kasambreros kapag na high blood ka na, tapos may mga pasaway pa na mga family members. So, ang tendency talaga dito ay madali ka naiinis at yun, parang titrigger ka na magsalita ng masama at saka hindi mabuti mga kasambreros na nakakasakit sa ating recipient or sa recipient. The urge to respond immediately can be overwhelming. This Proverbs verse serves as a reminder that a moment of restraint can save us from conflict. It may prevent misunderstanding and keeps our relationship healthy. We can relate this to how we communicate with friends, family, and strangers. So practicing thoughtful speech encourages trust and respect, laying a strong foundation for lasting relationship. So, yun, parati natin isipin na kapag ang isang, kunwari yung mag-partner, kapag yung salita nila or the way they talk, the way they communicate with each other, kapag may mga kailangan pag-usapan and so on, kapag malumana yan sila, kapag professional, kahit hindi naman sila professional, basta may care and concern yung kanilang pananalita, talagang masabi mo na magtatagal talaga ang ganung uri ng
relasyon mga kasombrero. So this verse is found within the book of Proverbs, collection of wise sayings that guide us in living according to God's principles. So ito pa ay sulat of course no, ni King Solomon mga kasembreros. So ang taong maalam kasi, ito yung sabi natin na ang Book of Wisdom, ang Book of Proverbs, Ecclesiastes mga kasembreros. I really encourage you no to read mga kasembreros or basahin ang tawag dito, ang Biblia mga kasembreros, especially kapag gusto nyo na mag-gain ng wisdom, ng understanding, ng knowledge, no? Hindi lamang sa school, kundi lalo na po sa buhay mga kasembreros. I really encourage you to read the Book of Proverbs mga kasembreros. So kasi ano to hindi lamang siya spiritual aspect. Now, King Solomon and other writers ng Proverbs ay nagdi-deal about specific details ng buhay. Yung bibig natin, yung kaibigan natin, paano natin ituring. No? All in one kasi ang Proverbs, mga kasembreros. I cannot say so much details as you yourself will read it, mga kasembreros. Kung kaya I really encourage you to read yourself, mga kasembreros, yung Book of Wisdom and the other books as well. Pero kapag gusto niyo talaga ng wisdom at saka practical teachings and principles sa buhay, ay ang Biblia, maging ang Panginoon mga kasembreros, kasi nasama dito ang about kay Lord of course, no? Yung Book of Proverbs mga kasembreros. So when we take this wisdom to heart, we become better equipped to operate in our everyday lives. For instance, when facing conflict, it helps us to refrain from reacting impulsively. So yon, impulsive, no? Kapag ang tao po ay impulsive, madaling nagre-react. Kapag hindi tayo nakikinig at saka hindi tayo active listener, ay madali tayong matitrigger without understanding first the message, no? Yun ang tendency, doon nagsisimula ang conflict mga kasembreros at saka gulo. Kahit na sa tahanan natin, no, doon nagsisimula mga kasembreros kapag hindi nagko-communicate at nag-uusap ng maayos ang magpamilya. So, yun, kapag ang tao ay hindi nagwardyahan, hindi nila na-tame, hindi nila na yung dila, no? Yung bibig mga kasembreros, hindi na-control parati, ang tendency ay magkakaroon talaga ng violence at conflict. So yun nga, yung pangalawa na sinasabi dito ni Haring Solomon. On the other hand, opening wide lips suggests a lack of discretion. This imagery conveys a sense of recklessness or impulsive speech that leads to negative consequences. It serves as a cautionary reminder that words can be weapons if not handled adequately. It's an invitation to interpret it or to challenge ourselves to think before we speak. We never know how our words will be interpreted or what kind of impact they will have on the people around us. So yun siya. Sumatotal kapag tayo pa nagsasalita, ilagay natin sarili na, ano kaya mararamdaman ni ganito kapag sinabihan ko siya ng ganyan? Ano kaya mararamdaman ko pag sa akin sinabi ito? So ganun ba, bumirang ang buhay na kapag anong ginawa mo, babalik din sa iyo mga kasembreros. Anong sinabi mo, ay babalik din sa iyo. So ganun siya mga kasembreros. So that's why kailangan nating gwardyahan. Hindi naman literal na gwardya mga kasembreros, no? Ang ating gagawin sa ating dila, kundi ikontrolin natin mga kasembreros. So one of the fruits of the Holy Spirit ay self-control mga kasembreros. So apart from love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, goodness, and fruitfulness, and self-control nga yung pinaka-last mga kasembreros. So mahirap pero kaya, kasi ang Diyos natin wala pong imposible sa Kanya if we believe with all our heart mga kasembreros. Alright, so gwardyahan ang bibig or ang dila. Sinabi sa ating Word of God, no? Pagpapalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? Self-control sa ating mga dila. In the mighty name of Jesus we pray, amen and amen. See you sa next time. Paalam po. I love you.